Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi. Saang panig man kayo ng mundo naroroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rosel. Isa din ako sa marami mong taga-subaybay. Matagal ko na sanang gustong ibahagi itong naging karanasan ko. Pero nagdadalawang isip ako noong una dahil medyo maselan po. Pero gusto ko talagang maipadala at maibahagi sa inyo. Kaya naisipan ko na lang na ibahin yung mga pangalan. Matagal na itong nangyari, pero hindi pa rin talaga mawala sa isipan ko. Mayroon po kasi akong naging kaklase nung nag-aaral pa ako noon sa probinsya, na naging kaibigan ko rin nung huli. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Maricar. Mabait si Maricar, Sir PB. Kung kaya nga, madali ko siyang nakapalagayan ng loob. Malayo po ang pinapasukan kong paaralan noon mula sa amin. Isa lang naman ang pinaka-highway na nag-uugnay sa lahat ng bayan sa aming probinsya. Maliit lang po kasi ito. Kaya mula sa amin ay isang sakay lang. Pero malayo. Yun lang kasi ang nag-iisang paaralan ng kolehiyo doon sa amin. Kaya madalas ay ginagabi na ako sa pag-uwi. Nasa 2nd taong ko na noon sa kolehiyo. Pero nang maging kaibigan ko na nga si Maricar, kahit paano ay naging maalwan ang lahat para sa akin. Dahil minsan ay kanya akong pinapatulog sa kanila. Malapit lang kasi doon ang kanilang bahay. Kaya kapag may balak akong doon matulog sa kanila, ay nagpapaalam na ako sa amin. At sinasabi kong hindi ako makakauwi at doon kanila Maricar matutulog. At nagbabaon na ako ng damit. Mabait naman ang pamilya nila. Tahimik lang ang kanyang mga magulang. Yung 2 naman niyang kapatid ay hindi rin mahirap pakisamahan. At para naman hindi nakakahiya, kung anong meron sa amin ay dinadala ko na rin kapag matutulog ako sa kanila, tulad ng mga gulay at prutas. Nagbabaon na rin ako ng pang-ulam at nag-iiwan din ako sa kanila ng bigas. Kaya nung mga panahon na iyon ay masasabi kong maayos at masaya ang takbo ng aming buhay. Simple lang pero payapa. Kung minsan ay isinasama ko rin sa amin si Maricar. At kahit yung pamilya ko ay nababaitan sa kanya. Ngunit sadyang may mga tao talagang kampo ng demonyo, na yung utak at pag-iisip ay pinaghaharian ng kasamaan, na punong-puno ng kalayawan at nasa ng laman, na kung sino pa yung naturingang siyang gagabay at dapat na kumakalinga sa amin bilang mag-aaral nila sa kanilang paaralan, ay siya pa palang sisira ng aming kinabukasan. Ang tinutukoy ko ay yung aming gurong lalaki sa isa naming aralin, na hindi ko na lang
mapapangalanan. Wala kasi akong maisip na pangalan na babagay sa pagkatao niya. Ang angkop lang kasi talaga sa kanyang pangalan ay yung mga pangdemonyo. Nung una, hindi ko pa natunugan kaagad yung masamang intensyon nito kay Maricar. Akala ko yung paglapit-lapit niya sa amin ay walang anumang kahulugan. Yun pala, may maitim ng balak ang hayop na iyon. Maganda kasi si Maricar. Bukod sa may angkin itong taas, ay wala ka talagang maipipinta sa kanya. Makinis at maputi ang kanyang balat na malasutla at kutis porsilana, ika pa nga ng iba. At ang kanyang muka ay parang hugis puso, maamo na may mapupungay na mga mata na binagayan ng mga pilikmatang nakapilantik. Manipis din yung mamula-mula niyang mga labi at may matangos ding ilong. Nakatamtaman lamang ang taas. Kaya maraming nagkakagusto talaga kay Maricar. Maganda din naman ako pero walang-wala yung ganda ko pagdating kay Maricar. Kaya nga siguro na humaling yung manyak naming professor. Yung paglapit-lapit sa amin nung guro ay naging mas madalas pa, na pati sa pagkain namin ay inaabangan talaga kami at sinasabayan. Nahihiya naman kaming tanggihan ito noon dahil nga sa guro namin siya at baka masabihan pa kami na malisyosa. Hanggang pati sa aming pag-uwi ay sinasabayan na kami nito. At tila ayaw din patalo sa mga kapwa naming kamag-aral na nagkakagusto kay Maricar, na para bang gusto niya talagang mapa sa kanya ang kaibigan ko. Hanggang sa naitsapwera na ako at bihira nang makasama si Maricar dahil na rin sa demonyo naming professor na iyon. Ako rin kasi sa sarili ko ay nakakaramdam na rin ako ng pagkailang. Para kasing panggulo na lang ako sa kanila. Pakiramdam ko ay isa na akong malaking istorbo. Kaya ako na rin mismo ang nagkusa. Gumawa na rin ako ng paraan para umiwas. Lalo pa nung napapansin ko na kahit naman si Maricar ay parang wiling-wili at tila gusto rin naman niya yung presensya ng professor na iyon. Pero hindi naman nawala yung pagkakaibigan namin. Hindi na nga lang kami nagkakasamang madalas dahil lagi nang nakabakod sa kanya yung guro na iyon. Mabilis na lumipas yung mga araw hanggang sa nagulat na lamang ako nang isang araw ay hindi na pumasok si Maricar. Kinutuban na ako ng hindi maganda nang pati yung guro namin ay hindi na nagpakita. At dahil sa pag-aalala at pagmamalasakit na rin sa aking kaibigan ay pinuntahan ko ito sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya ako hinarap at nagdahilan na masama raw ang kanyang pakiramdam. Sabi ng nanay niya ay baka nahihiya ito dahil sa kanyang sinapit. Doon ko nalaman na tinakasan na pala ito nung mapagsamantala naming guro matapos niyang mabuntis si Maricar. At ang masaklap pa ay mayroon na pala itong pamilya na nasa karatig lalawigan namin nakatira. Kahit malumanay yung pagsasalita ng nanay niya habang nakikipag-usap sa akin, ay ramdam ko yung sama ng loob nito dahil sa nangyari sa kanilang anak. Pero ang mga sumunod na nangyari ay talagang hindi ko lubos na inaasahan
Hindi maabot ng isipan ko kung paanong naganap iyon. Parang hirap talaga akong paniwalaan na nangyari ang mga bagay na iyon. Simula kasi nang malaman kong nagdadalang tao na siya, ay sinikap ko pa ring puntahan ng madalas upang alamin ang kanyang sitwasyon. Hanggang sa hinarap na rin niya ako at humingi ng paumanin sa akin. Sa madalas kong pagbisita ay nabanggit sa akin ni Maricar na hindi niya talaga ginusto na siya ay mabuntis. Pero inamin niyang tinanggap niya yung guro namin at naging sila. Pero wala talaga siyang balak na gawin yung bagay na iyon. Kaya lang ay niloko siya nung guro namin. Nangyayain siya nito sa isang handaan at magsinungaling. Pakiramdam pa ni Maricar ay mayroon daw itong inilagay sa kanyang ininom. Kaya sabi niya, pinuwersa siya at labag talaga sa kanyang kagustuhan ang ginawa ng kanilang guro sa kanya. Pagtatapat pa niya sa akin noon, ay ayaw daw niya yung kanyang ipinagbubuntis. Matindi yung galit na kanyang nararamdaman noon para sa aming guro. At nais pa nga niyang idamay yung bata pagkat ayaw daw niya talaga noon. Pero lagi ko siyang pinapayuhan at pilit kong pinapaunawa sa kanya kung ano yung mas makabubuti. Nang mga 5 buwan na ang kanyang tiyan, ay minsan pa akong dumalaw kay Maricar. Tulad ng dati, ay may dala akong mga sariwang gulay at prutas. Pagdating ko sa kanila ay nakasarado yung pinto sa harapan ng kanilang bahay. Kung kaya, umikot ako sa likod upang doon ko na lang ilagay ng diretso yung mga dala ko sa kanilang kusina. Sanay na kasi ako sa kanila at hindi na rin naman kasi iba ang turing nila sa akin. At ganun din naman ako sa kanila. Pero laking gulat ko nang maabutan ko ang isang babaeng nakalupasay sa lupa sa tapat ng lababo. At abalang-abala na may pinapangus ito. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa nakita kong nagkalat na mga dugo. Nagtatayuan ang kanyang mga buhok at nanlilimahid siya sa dugo. Wala itong tigil sa pagnguya at pagkagat habang nakayuko. Na tila ba sarap na sarap sa kanyang kinakain. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang sikmura ko dahil sa aking nakita. Naintakutan talaga ako dahil malinaw na sa akin kung anong uri ng nilalang yung nasa aking harapan. Pagkat nakita ko ang maliit na kamay at paa, nakabahagi ng kanyang kinakain. Isa itong aswang. Napasuka akong bigla at tila doon pa lang niya ako napansin. Kaya bigla itong napatigil at tumingala. Napatingin siya sa akin. Nagkalat ang dugo sa kanyang bibig maging sa palibot nito. Pati ang kanyang muka ay halos mabalot na rin ng malansang dugo. Yung takot na nararamdaman ko ay napalitan bigla ng awa nang mapagsino ko ang aking kaharap. Si Maricar, ang matalik kong kaibigan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang damayan sa kung anumang sakit na kanyang nararamdaman, lalo na nang makita ko ang luha na nangilit sa kanyang mga mata. Pero tila huli na ang lahat. Kaya mas minabuti ko na lang ang lumayo na muna. Kaya nagmadali ako. Iniwang ko na siya at mabilis na nilisan yung lugar.
Nalaman ko na may lahi pala talaga silang aswang, na ipinagpasalamat at naunawaan ko kung gaano pinahalaga ni Maricar yung aming pagkakaibigan. Dahil ni minsan ay hindi nila ako pinadaanan ng kanilang mag-anak. Hindi nila pinagtangkaan ang aking buhay at hindi rin nila ako hinawaan. Yun nga lang, marahil ay hindi talaga gusto ni Maricar yun nangyari sa kanya. Nung huli, nabalitaan din namin at naging matunog yung usap-usapan doon sa aming paaralan ang tungkol sa biglaang pagkamatay ng mapagsamantala naming guro na iyon, na malakas ang kutob kong may malaking kinalaman ang mag-anak ni Maricar. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento kong ito. Hayaan nyo, at kapag may pagkakataon ay magpapadala pa ako ng kwento sa inyo tungkol sa kaibigan ko at sa kanyang pamilya. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Itago mo na lang ako sa pangalang June at may ibabahagi po akong kwento. Ang pangyayaring ito ay kailan lamang po naganap at totoo po itong kwento ko. Sa totoo lang, kahit ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento, ay di pa rin po ako naniniwala sa mga aswang. Bali, libangan ko lang po talaga yung pakikinig ko po sa inyo. Nakahiligan ko lang talaga ang makinig, pero di po talaga ako naniniwala. At saka sa maraming taong ko pong paninirahan dito, ni minsan ay wala namang kaming napalitaan ng mga bagay tungkol sa aswang dito sa may amin. Kaya nagulat po talaga ako at hindi makapaniwala noong una. Bali, nagkaroon po kasi ng kaunting kasiyahan sa bahay ng kaibigan ko dahil nagkayayaan po kami. Siguro ay mag-aalas 6 na rin yon na magsimula kami. Ang kasama ko noon ay si Jake, isa rin sa mga kababata ko. Pareho kaming dito pinanganak at lumaki sa lugar namin sa probinsya. Bali, pagpunta namin kanila Edward ay may dala na kaming inumin. Bumili na rin kami sa tindahan ng mga sigarilyo. Dahil medyo malayo pa ang kanila Edward, papasok tayo sa kanila. Kaya lahat ng kailangan namin at dapat nabili ay binili na namin ni Jake. Tulad nga ng sigarilyo at inumin. Bumili na rin kami noon ng century tuna bilang pulutan. Kahit pa sinabi sa amin ni Edward sa chat na may natira pa silang ulam at yun na lang daw yung aming pupulutanin. Pagdating namin kanila Edward ay nakahanda na yung mesa. May mga baso na rin doon at pichel. Kaya numpisa na kaagad namin. Bali, 2 boteng MP yung dala po namin at parehong tag 1 litro. Siguro mag-aalas 11 na nang kami ay matapos. Nagpaalam na kami kay Edward at inatid niya kami sa may pinto. Bali, mayroong maliit na sapa doon sa kanila, kung kaya may maiksing tulay. Niyari lang sa mga kahoy at kawayan. Ang gamit naming flashlight noon ay yung aming mga cellphone. Nang naroon na kami sa tulay, ay parang may narinig talaga ako. Parang tunog yun ng baboy. Pero di ko iyon masyadong binigyan ng pansin. Di ko alam kung narinig din iyon ni Jake noong mga pagkakataon na iyon. Pero ako,
Rinig na rinig ko talaga yon. Paglampas namin ng tulay, minsan ko pa iyong pinakinggan. Habang naglalakad kasi kami, ay talagang tumahimik na ako. Biglang nawala naman yung tunog, pero napalitan iyon ng mga kaluskos. At nang tutukan ko iyon ng cellphone ko, ay wala naman ako nakita. Pinansin pa nga ako nun ni Jake at tinanong pa ako kung ano raw iyon. Sinabi ko namang parang may narinig kasi akong kaluskos. Kaya tinanong ko rin siya kung kanya bang napansin iyon at narinig. Umiling lang naman ito at nagpatuloy sa paglakad. Sumunod ako sa kanya at nasa gawin niya lang akong likuran, na magkasunod lang kaming naglalakad. Nang bigla na namang may tunog baboy akong narinig. Kaya napasabi ako ng sandali at tumigil talaga ako. Huminto din si Jake at nagtanong ng bakit. Sabi ko, parang may baboy na sumusunod sa amin. Nagbiro naman ito at sinabing hayaan na lang daw at baka gusto lang kaming sabayan. Pero iba na talagang pakiramdam ko ng mga oras na iyon. Kinakabahan na talaga ako. Kaya inilawang ko pa yung paligid namin, pero wala naman akong nahagip. Kaya naglakad na uli kami. Pero ilang minuto pa lang ang nakakalipas, ay parang mas tumindi pa yata yung mga kaluskos. At ng mga oras na iyon, alam kong napapansin na rin iyon ni Jake. Dahil nakita kong makailang beses niyang inilis yung ilaw niya sa daan at tinutok sa gilid, kung saan namin naririnig yung mga pagkaluskos na iyon. Pero tulad ko, ay wala din siyang nakita at nailawan. Kaya patuloy lang kami sa paglakad. Nang biglang lumipat yung pagkaluskos sa kabilang panig ng daan, kung kaya sabay talaga kaming napabulalas dahil sa lakas noon. At pareho pa nga naming naitapat yung mga cellphone namin doon, dahil parang kakaiba na yun talaga. At laking gulat namin nang makakita kami ng isang taong walang damit na pang-itaas, na nakatuwad siya na parang aso. Medyo mahaba ang buhok nito na tumatakip sa kanyang mukha, kung kaya pareho naming hindi nakita ni Jake ang mukha nito. Napatras talaga kami pareho ni Jake. Dahan-dahan iyong kumilos habang nasa ganun pa ring posisyon, na ang boses niya ay parang humihingal. Nang unti-unti itong gumalaw sa gawin niyang kaliwa, ay sinamantala na namin ni Jake yung pagkakataon para tumakbo. Nagunahan talaga kami sa sobrang bilis, dahil sa tunog pa lang na nililika noon ay talaga namang nakakatakot na. Ganon din yung paraan ng kanyang mga paggalaw. Habang tumatakbo kami ni Jake, ay nilingon ko pa iyon ng minsan. Pagsulyap ko sa aswang, ay hindi ko na iyon nakita. Kaya habang tumatakbo kami, ay nagkaalala talaga ako na baka bigla na lang namin itong makasalubong. Pero wala naman na rin kami narinig na mga pagkaluskos, hanggang sa marating na namin ni Jake yung kalsada sa labas, na may isang pose doon na mayroong bumbilya. At doon pa lang namin naisipang magpahinga at pinatay na namin pareho yung aming mga cellphone. Hingal na hingal kami pareho, at nang mahabol na naming kapwa yung aming mga hininga, ay saka pa lang kami nakapag-usap. At palaisipan talaga sa amin kung sino yung sumunod na iyon.
Hinala naming dalawa ay dayo lang yon sa aming lugar. Pero dahil naman sa pangyayaring iyon, ay mag-iisang linggo na ngayon na hindi talaga kami nagpunta at bumalik sa bahay nila Edward. Ikinuwento namin sa mga magulang at kakilala yung aming naranasan at nakita. Pero ayaw talaga nilang maniwala. Sabi pa nila, gumagawa lang daw kami ng kwento ni Jake, na nag-usap lang daw kaming dalawa. Kaya tuloy, kahit hindi maganda, ay minsan nasasabi ko sa aking sarili na sana ay maranasan din nila, para naman mapatunayan namin na totoo yung aming mga sinasabi. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang kwento kong ito. Sana po ay mag-ingat tayong palagi. Dahil ibang-iba na po talaga ngayon ang panahon. Naglalabasan na po ang kung ano-ano. At naniniwala na ako ngayon na mayroon talagang mga aswang. Magandang gabi po sa iyo, Sir Pipi. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Andrew. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Sa pagkakataong ito ay ibabahagi ko naman yung naging karanasan ko nang minsang magbakasyon ako sa probinsya ng nanay ko. Sana lang ay mabigyan nyo ng pansin ang liham kong ito. Taong 1996, nang mabigyan ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa lugar ng mother ko. Kasama ko noong umuwi ang nakababata niyang kapatid na si Uncle Edwin. At dahil sa nataong bakasyon noong mga panahong iyon, kung kaya naisipan kong sumama. Wala talagang kaplano-plano yung pag-uwi ko noon sa probinsya ni nanay. Bali biglaan lang talaga. Masayang masaya ako noon dahil yun yung unang pagkakataon na makakarating ako sa probinsya nila. At sa unang pagkakataon din ay makakarating ako sa malayong lugar. Malayo ang lugar nila nanay. Mahaba at matagal ang naging biyahe namin ng tiyo ko sa bus. Tapos tumawid pa kami ng dagat. Nang dumating kami sa probinsya nila, medyo nanibago ako sa aking kapaligiran. Dahil ibang-iba talaga yon kumpara sa Manila. Sa unang tingin pa lang, ay masasabi mong napakasimple lamang ang uri ng pamumuhay doon. Pero naisip ko kaagad na masaya at payapa ang manirahan doon. Kaya nga lang, habang bumabiyahe kami papunta na sa bahay nila Uncle, ay may ibinilin siya sa akin na talagang ikinagulat ko. Sabi niya, wag daw akong basta-basta tatanggap ng kahit ano mula sa mga tao. At kapag ako ay pinati, ibalik ko daw kaagad sa taong bumati sa akin. Dagdag pa niya, totoo ang mga aswang. Kaya wag daw akong sasama kung kani-kanino. Dahil sa mga sinabi niya, ay napaisip ako kung bakit hindi niya kaagad sinabi sa akin nung nasa Maynila pa kami. Pero naisip ko rin na baka gusto niya talaga akong makarating sa kanila, na kung sasabihin niya kaagad ay baka hindi na ako sumama pa. Kahit ang nanay ko ay wala man lang binanggit sa akin na may ganun palang ganap sa probinsya nila. Nang dumating kami sa bahay nila, ay nakita ko at nakilala ang mga pinsang ko na anak ni Uncle Edwin. Kaya lang, ang pinakapanganay niya ay 12 anyos pa lang. Kung kaya magkaiba na kami ng mga hilig at gusto. Pero lagi naman niya akong sinasamahan papunta sa baybay. Mga 200 kilometro kasi mula sa kanila ay dagat na. Ipinapasyal niya rin ako sa mga magagandang tanawin doon sa kanila. Hanggang sa ipakilala niya ako sa mga kaidarang ko at taga roon.
Kaya nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Lumipas pa ang ilang mga araw at medyo nakapalagayang loob ko na rin sila. Minsan, nagkayayaan kami maglaro ng basketball. Nang biglang mapadako ang tingin ko sa isang bahay na nasa malapit doon. At nakita ko ang isang magandang babae na nakadungaw sa may bintana at nanonood sa amin. Kaya di ko napigilang tanungin ang isa sa mga bago kong kaibigan kung sino iyon. Sabi ni Jerry, yun daw ay si Christine. Pero wag ko na raw ituloy kung anumang plano ko para sa dalaga. Dahil sa sinabi niyang iyon, ay lalo naman akong nagka-interes na malaman ang iba pang mga bagay tungkol kay Christine. Kaya pagkatapos namin maglaro, ay kinausap ko talaga si Jerry at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi nito nang walang paligoy-ligoy na may lahi umanong aswang ang angka nila Christine. Pero ang pinagtataka ko ay nakikisalamuha naman ang mga ito at hindi ko naman nakitang natatakot ang mga tao o kaya ay naiilang. Sinabi ni Jerry na gano'n naman daw talaga dahil mahusay naman talaga ang mga itong makisama. Pero iniiwasan nilang makasama ang mga ito sa mga handaan at okasyon. Wala rin umano sa kanilang mga kababaryo ang nagtangka na makipag-asawa sa kanilang angkan. Pero habang ikinukwento sa aking lahat yun ni Jerry, ay parang hindi ako maniwala na may lahing aswang talaga sila Christine. Lalo na kapag naaalala ko ang magandang mukha nito. At hindi ko akalaing kita pala ni Jerry sa ekspresyon ng mukha ko ang aking pagdududa. Kaya bigla nitong sinabi na kung hindi ako naniniwala, ay akin daw ituloy ang binabala ko. O kaya naman, ay pwede daw naming subukan para maniwala ako. Napaisip akong sandali at nang makapagdesisyon ako, ay sumang-ayon ako sa kanyang sinabi na kanyang patunayan sa akin na totoong lahat ang kanyang mga ikinuwento. Kaya sinabi sa akin ni Jerry na magkita kami kinahaponan doon sa may tinatambayan namin at yayayain din daw niya yung dalawa pa naming kaibigan. Habang pauwi ako ng bahay nila Uncle Edwin, ay patuloy kong iniisip kung ano kaya ang pinaplanong gawin nila Jerry para patunayan sa akin na may lahing aswang nga sila Christine. Magkahalong pananabik at takot ang naramdaman ko noong mga sandaling iyon. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako magre-react kung sakaling mapatunayan nga nila sa akin yung tungkol sa pagiging aswang nila Christine. Kinahapunan nung araw ding iyon ay nagpaalam ako sa asawa ni Uncle Edwin at sinabi kong mamamasya lang ako sa baybay. Binilinan niya ako at sinabing huwag magpapagabi sa daan. Wala kasi noon ang chewing ko, kung kaya kay Auntie Nilda na lang ako nagpaalam. Gusto pa sanang sumama noon ng panganay nilang anak sa akin pero pinigilan ko ito at sinabihan ko na lang na babalik din ako kaagad para hindi na ako kulitin pa at magpumilit. Nauna akong dumating sa hintayan namin. Ilang minuto din ako naghintay kanila Jerry. Maya-maya ay isa-isa na rin silang dumating. At nagulat ako sa nakita kong dala ni Jerry. Isa iyong malaking bote ng gin na ang tawag ay 4 kanto. Habang sinilo naman ay may dalang piniritong isda. At yun daw ang aming magiging pulutan. Bigla akong napatanong kung bakit kami biglang mag-iinuman. Sinabi nila sa akin na kailangan daw iyon. Dahil baka hindi ko raw kayanin
kung walang tulong ng alak. Manghihiram lang daw kami ng kaunting tapang mula dito. Nang makapwesto na kami, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa yung mga bago kong kaibigan. Agad na binuksan yung gin at nilatag yung kapirasong dahon ng saging at doon inilagay yung piniritong isda na dala ni Nilo. At tumagay na kami isa-isa. Nang nakakailang ikot na, ay muli ako nagtanong sa kanila kung ano ba talaga yung inaasahan kong makita at dapat kong paghandaan. Itinanong ko rin sa kanila kung amin bang uubusin yung 4 kanto na iyon. Mabilis na sumagot ang mga ito at sinabing, basta ihanda ko na lang umano ang aking sarili. At oo, kailangan daw naming ubusin yung laman ng malaking bote na iyon. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ng unti-unti nang uminit yung aking katawan. At napansin ko rin papadilim na ng papadilim. Nang nangangalahati na kami, ay nagsimula ng pag-usapan ang tungkol kanila Christine. Nagkwento na rin ang mga ito tungkol sa mga nangyari noong nagdaang panahon kung saan ay sangkot ang pamilya nito at kung bakit nabunyag ang tungkol sa kanilang lihim. At iyon ay dahil sa lolo ni Jerry at sa mga kasangkapan nito. Sabay kanyang inilabas ang nasa likuran na nababalot ng papel at plastik. Nang ilabas niya iyon ay namangha ako pagkat napakakintab noon. Bahagi iyon ng isang bao at sigurado ako tungkol doon. Pero nilinis itong mabuti at pinakinis. Mayroon iyong isang butas na nakalagay mismo sa gitna at sinasabing iyon ang pinakamata nito. Nalaman ko mula mismo kay Jerry na itinakas lamang niya iyon mula sa kanilang bahay. Di ko alam, pero sa halip na lumakas ang loob ko dahil sa nakakarami na ako ng nainom, ay parang nakaramdam ako ng kaba dahil na rin sa mga ikinukwento nila. At natakot ako sa kung ano ang pwede mangyari sa amin. Ilang sandali pa ang lumipas at nang sa wakas ay ininom na ni Bino yung huling tagay. Bago pa kami lumakad papunta sa bahay nila Christine, ay narinig ko pang bumuntong hininga ng napakalalim si Jerry. Sinanay muna namin ang aming mga mata sa gabi. Napagkasunduan kasi namin na hindi kami maaring magsindi ng kahit anong uri ng pang-ilaw nang upang sa ganon ay walang makapansin sa amin. At nagulat ako sa kanila nang hindi namin binaybay yung daan na nakagawian ko ng daanan. Sa halip ay tinahak namin yung gilid ng daan na masukal at puno ng iba't ibang uri ng halaman at mga puno. Hanggang sa marating na namin yung aming destinasyon. Nabigla pa nga ako nang makita ko sa unahan sa may bandang ibaba ang bahay nila Christine. Nakita ko rin yung basketballan kung saan kami naglalaro. Naging malinaw na sa akin nung sandaling iyon kung ano ang nasa kanilang isipan. Lumakad pa kami ng bahagya at humanap ng magandang pwesto hanggang sa tumigil na kami nang sabihin ni Jerry na ayos na yung aming kinalalagyan. Maya-maya pa ay inilabas na niya yung gamit ng kanyang lolo. Kinikilabutan ako sa aming ginagawa. Idagdag pa yung lamig na nanunuot sa aking kalamnan noong mga sandaling iyon. Sa tansya ko ay halos magdadalawang oras na kaming naroon at nakaupo lang sa likod ng mga puno. Nang bigla kong maramdaman ang malakas na pagkalabit sa akin ni Nilo. Ibinigay na rin pala sa kanya ni Jerry ang hudyat. Pero hindi malinaw sa akin kung ano ang ibig sabihin ng kanyang hudyat na iyon.
Hanggang sa sinenyasan ako nito na pinapalapit ako sa kanyang kinaroroonan. Kaya dahan-dahan akong umusod papunta sa kanya. Napatingin pa akong saglit doon sa bahay nila Christine. Tahimik iyon at nakasarado ng lahat ng mga bintana at pinto. Wala na ring ilaw sa bahay nila. Nang bigla na lang itapat sa akin ni Jerry yung gamit na iyon ng kanyang lolo. At napatras talaga ako dahil na rin sa aking nakita. Pagkat kitang-kita ko ang isang matanda na nakakapit doon sa pinakagilid ng kanilang bubungan. At nakatiwarik ito na nakalugay yung mahabang buhok at wala iyong anumang saplot sa kanyang katawan. Nang hindi ko na matagalan pa yung aking nakikita, ay kusa ko nang iniiwas ang aking mata doon sa butas. At nang mapatingin akong muli sa bahay nila Christine, ay wala naman doon yung matanda. Kaya kahit natatakot na ako, ay muli akong sumilip doon sa pinakamata ng gamit ng lolo na iyon ni Jerry. At nakita kong nakakabit pa rin doon yung matanda. Nung mismong punto na iyon, ay doon ako naniwalang may mga bagay talagang napakahirap na maipaliwanag. Na paniniwalaan mo lang talaga kapag iyon na mismong nakita. Sunod na sumilip sina Nilo at Pino at naibulalas nilang bigla ang pangalan ng matanda. Iyon pala ang lola ni Christine. At hindi pa doon nagtapos ang lahat. Dahil nang muling kumaway si Jerry, ay muli silang sumilip. Kung kaya, naengganyo na rin ako muli. At talagang namangha ako sa aking nakita. Dahil nang kumakaway pa lang sila, ay nakita ko ang isang asong nasa may bubungan. Ngunit nang silipin ko na iyon doon sa mata, ay hindi na aso ang nakita ko, kundi isang babae. At hindi ako maaaring magkamali. Sa hubog pa lang ng katawan at hugis ng kanyang muka, ay alam kong si Christine iyon. At mabilis iyong lumundag mula doon sa bubungan at nagmamadaling tumakbong papalayo. Nang sa tingin ko ay sapat na ang aking nakita, ay niyaya ko na silang umuwi. Sumang-ayon naman silang lahat sa akin at nagkaisa na kaming umalis. Ang sunod na araw ay kinausap ako ng tiyuhin ko at ng kanyang asawa. At muli nila akong pinaalalahanan tungkol sa pag-uwi ko ng gabi. Sinabi ko naman sa kanila na hindi na muling mauulit iyon. Lalo na nga matapos kong makita mismo ng sarili kong mga mata at mapatunayan ang katotohanan tungkol sa mga aswang. At yan po ang dahilan, Sir PB, kung bakit nahilig po ako sa mga kwentong kababalagan at aswang. Dahil na rin po mismo sa sarili kong karanasan. At bago po tayo tuloy ang magpaalam, ay nais kong samantalin ang pagkakataon upang magpasalamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta at nakikinig dito po sa ating programa. Ganon din sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na walang sawa ring sumusubaybay sa lahat ng ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa muli.